Praise your holy name, Jesus. We will never stop worshiping you, oh God, and shouting for you. Hallelujah. Because you have been so good to us, Lord. Praise your holy name. Praise you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Come on, let's just worship our God. Our God is worthy to be praised. Lahat ng may hininga sa oras na ito, magpuri sa Panginoon. Hallelujah. It's only because of God that we are breathing right now. Ang buhay natin ang galing sa Panginoon. Hallelujah. And He is worthy of our worship. He is worthy of our praise. It's only because of Him. It's only because of His grace that we are here. Hallelujah, Lord, we worship you. Praise you, God. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Let's sing it again. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth
Once again, let's sing it with all of our heart for our God. Let's say, it's your breath in our lungs. That's why we pour out our praise to you, oh God. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. You can never stop singing for you, Lord. Oh God. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We pour out our praise to you only. Jesus, Father, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig. Tunay nga po, Lord God, kami po ay buong puso na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Mula po sa kadiliman, Panginoon, ay nagkaroon po ng kaliwanagan ng aming buhay, Panginoon. At patuloy na kami ay nire-restore mo. Salamat po sa pag-asa na ibinigay mo po sa amin. Kaya habang kami, Panginoon, ay may buhay at hininga, tunay nga po, Lord God, hindi kami magsasawa na ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan sa aming mga buhay. Kaya nga po, sa umagang ito, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, makakapuna po ang bawat isa sa atin. At para bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga announcement, nakakita po kasi ako ng bago rito. Kaya welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Nakita ko si Sister Nene. Kasama po yata ang kanyang boyfriend. Welcome ka, Brad, dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At sa umaga pong ito, pakinggan po natin yung mga ilang announcement. Meron po tayo mamaya na youth service sa ating pong JPEG, Young Professionals Fellowship. Ngayon pong araw na ito, mamaya po, 3 p.m. sharp. Dahil may reservation po kasi ang lugar na kung saan ay gagawin sa JCAS, Malolos, Bulacan. Kaya nandito po ba yung mga member ng JPEG? Yung ating pong mga masusugid na masisipag na kabataan. Amen. At sa mga kalalakihan po, announcement, wala po kayong gawain mamaya sa susunod na linggo, March 17, dito po sa ating prayer house. At sa mga kababaihan po, lahat po ng mga kababaihan na naririto, na mga kananayan na tulad ko, amen. Huwag po nating kalilimutan, kaliligtaan, na tayo po ay sumuporta po sa gawain ng mga kababaihan. At mayroon po tayong guest speaker,
kung kakilala po ninyo si Bishop Noel Hernandez, ang kanya pong asawa ang ating guest speaker, si Pastora Malu Hernandez. At sa susunod po na Wednesday, Power Nights and Prayer and Soaking, at ang naka-assign po rito ay ang Music Ministry. Kaya yon, sa bawat mga kasama ko po sa music team, sumuporta po tayo, suportahan po natin ang gawain na ito. At napakasarap po dumalo sa prayer and soaking. At dito po ay patuloy tayong nare-recharge, napupuno ng presensya ng ating Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating prayer for the nation sa araw po ng Sabado. Ito po ay alas 7 ng umaga. At ang naka-assign po dito ay ang Area 2. Nandito po ba mga Area 2? Amen. Kayo po ang naka-assign. At kung meron po na gustong makisama o umattend po dito, kayo po ay open para po sa lahat yung ginagawa po nating itong panalanginan. March 23, Area 3. March 30, Youth Ministry. Kaya itanim na po natin sa ating mga isipan yung pong ating mga announcement na ito. Huwag po nating kakalimutan. At sa lahat po ng mga cell leaders, huwag po kayong uuwi pagkatapos ng service na hindi po kayo nakapag-report. Ilagay po ninyo yung inyong mga report diyan po. Meron po yata tayong box diyan. At salamat po sa mga nakiisa at nakibahagi po sa naganap pong First Fruits Offering. Purihin po ang Panginoon at nakikita po natin, napapatunayan po natin na talaga ang Panginoon Diyos ay kumikilo sa iglesyang ito. Ang ating pong naging First Fruits Offering ay nagkakahalaga po ng 531,250. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ito pong kabuuan po ng March po na ito, wag pong maliligaw ang iba, tayo po ay nagpapatuloy sa ating joint service. Kung pwede po, alas 8 ng umaga, ay dapat po ay narito po tayong lahat dahil para nakakapakinig po tayo ng maiksing devotion. At ang time po ng ating simula ng gawain talaga ay 8:30. Pero kailangan po 8 pa lang, nandito po tayong lahat para muli ay napapalakas po ang bawat isa sa atin ng salita po ng ating Panginoon. At upcoming event, Life Class 101 at SOL 1, kaya inaanyayahan po tayo lahat na makibahagi sa paglalim sa ating Panginoon para po tayo ay maihanda sa mas malakihang paglilingkod. Amen. Hallelujah. Kaya yun, suportahan po natin ito. At meron po tayong classes, orientation, starts on March 17, sa linggo na po ito, after the service. And Power Conference sa March 28 to 29. Ang alam ko po, holiday po ito. Holiday. Holy Week, ayun. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At kinabukasan po sa mismong Holy Week, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Meron po tayong registration fee sa halagang 200 pesos para po sa food. Amen. At ang ating pong speaker ay si Pastor Miguel Ke. Kung kilala po ninyo siya. Amen. Plus, men and women of God from LFCI, receive the power and be a witness for God. Meron po tayo sa March Praise and Worship Celebration, Resurrection Sunrise Service. Ito po ay wag po kayong maliligaw dahil ito po ay alas 5 ng madaling araw. At ang pagkakaalam ko po, doon po tayo sa ibaba. At ang ating pong speaker ay si Pastor Idon Pangan. At sa mga mahilig tumugtog, umawit, meron po tayo music camp, ministry.
Dito po gaganapin mismo sa ating church, the heart of worship. Kaya kung may puso po kayo na talagang mapaggamit sa Panginoon sa pamagitan ng mga talento na nakikita po ninyo dito sa harapan, umattend po tayo dito. Kaya yun po at wala na po, maghintay na lang po tayo sa mga ibang detalye na i-announce po sa atin ng ating mga lingkod. Kaya ayun, ihanda po natin ang ating mga sarili dahil naman po ngayon ay isang uri din po ng pagsamba na tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Kawikaan 3:9-10. Ang sabi po dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, ang kamalig mo ay laging ang aapaw, sisidlan ng inumin mo ay hindi na matutuyuan. Amen. Sino po ang naniniwala dito? Amen. Hindi lamang po mayayaman ang nakakaranas nito, maging yung mga tao na simple ang pamumuhay na tapat na nagbibigay ng ikapu at handog sa Panginoon. Ito po ay nararanasan. Maging ang inyo pong lingkod na nasa harapan, sino po ba ang mag-iisip na ako po ay hindi mapera? Amen. Praise God. Hindi lamang sa pinansyal, kundi mga sa pisikal po ng ating pangangatawan, tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay na magbigay po sa ating Panginoon. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Ayun. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti po ang ating buhay. Amen. Hallelujah. At ngayon po, ihanda naman po natin ang ating mga spiritual na pandinig na dadalhin po sa atin ng pinakamasipag din pong pastora at isa po itong kababaihan din. Tinatawagan ko po si Pastora Cynthia Despes. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. Amen. Nako, nawawala. Ay. Amen. Happy Lord's Day to everyone. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakarami pong vacant chairs dito sa harap. Pwede ba yung mga nasa likod umupo sa harap? Ang mga masunurin, yun ang aakyat sa langit. Yung mga pasaway, maiwan. Sige po, punta tayo sa harap. Huwag tayong maging pasaway. Tingnan niyo po, hindi magandang tingnan, bako-bako, parang ipin na bungi-bungi. No? Ang daming vacant chairs sa harap. Ay, mga pasaway, sige kayo, darating na si Lord. Hindi kayo marunong sumunod. Ayaw magbukas.
bumukas. Praise God. Sige po, tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, we are so thankful for this day that you have made. Thank you so much for waking us up, Lord, with good health, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa magandang kalusugan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na itinindig mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa araw na ito. Nawa po ang araw na ito na idinagdag mo sa aming mga buhay. Mapapurihan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga gawa, sa araw na ito. May this extended life bring glory and honor to your presence, O God. Lord God, salamat po. And minsan pa, Lord, I ask for the move of the Holy Spirit in our midst, Lord God. Dalangin ko po kumilos ang banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Nawa po gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa, na matanggap namin ang iyong mga salita, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay matanim, hallelujah, sa aming mga puso, maipamuhay namin ito, at maging masunurin po kami sa iyong mga salita. Huwag mong hayaan, hallelujah, na nakikinig lang kami, ngunit hindi naman namin isinasagawa ang iyong mga salita. Sapagkat sabi mo, Panginoon, hangal ang tao na nakikinig lang, ngunit hindi naman isinasagawa ang salita ng Diyos na kanyang pinapakinggan. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Ate Desi, ayaw gumana yung cellphone ko. Dito na lang. Ayaw bumukas. Power Encounter. Ang buwan po ng Marso ay ito pong ating team, Power Encounter. Nung Friday, ako po yung nagsalita sa house church sa Kanyugan. Sabi ko, bago tayo magkaroon ng power encounter, we must encounter God first. Tama po ba? Paano ka magkakaroon ng power encounter kung ang Panginoon ay hindi mo naman na-encounter? At tinuro ko po ang 5 bagay kung paano tayo magkakaroon ng power encounter, kung paano natin may sasagawa ang God encounter. Pero hindi naman po yun ang ituturo ko ngayon. Kaya lang, ang nais kong ipakita rito, kailangan muna natin talaga na ma-encounter si Lord bago tayo magkaroon ng power encounter. Amen? Hallelujah. Praise God. Hello. Ayan. Next slide, please. Ayan. Nakita po natin dito, paano ba sinasagawa ng Panginoon ang kanyang gawain dito sa lupa sa pamamagitan natin. Meron po ditong number 1, nung sabi rito, the task before them. Ang task po na ibinigay ng Panginoon kay Zerubbabel ay yung the task of rebuilding the temple. Na po? Kagagaling lamang po nila Zerubbabel at ng mga Hudyo, galing po sa 70 years of captivity mula sa Babylon. Sa Babylonia, 70 years. Amen? Napakahirap nun. 70 taong ka na captive o ang tawag dyan, sakop ka ng Babylonia. No po? Hallelujah. At sabi rito, ang Jerusalem is wasted. No? Nasira na yung Jerusalem. Sabi diyan, the once glorious temple of Solomon is a heap of rubbish. Yung templo ni Solomon ay, ano nangyari? Wala na, rubbish na, basura na, bumaksak na, wala na siyang saysay. Hindi na siya papakinabangan. Amen? Hallelujah. Sige po, next slide. Sabi rito, binigay po kay Zerubbabel ang utos to rebuild the temple. No? Inutos po kay Zerubbabel na gawing muli yung temple. Pero sabi rito, the task seemed impossible. Bakit? Parang ang hirap gawin ng temple, ang sabi ni Zerubbabel. Bakit? Kasi nang bumalik po ang mga Hudyo mula sa captivity in Babylon, nung bumalik sila sa Israel, sabi dito, only 50,000 people, ano po, return
50,000 lang yung bumalik. Mga matatanda, kababaihan at mga bata. So 50,000 lang, kakaunti lang sila. Next slide po. Sabi rito, si Solomon daw po ay merong unlimited resources. Nung ginawa po yung Temple of Solomon, sobrang-sobra ang kanilang resources. Sobra-sobra sa ginto, sobra-sobra sa silver, sobra-sobra sa lahat ng pangangailangan. Talagang unlimited. Para bang kumain ka na unlimited, di mo na maubos-ubos dahil sobra-sobra ang pagkain. Ano po? Pero dito po sa panahon ni Zerubbabel, meager funds. Kakaunti lang ang kanilang pondo. Bakit? Kalalabas lang nila mula sa captivity from Babylon, nasa Israel na sila, Jerusalem, 50,000 lang sila, matatanda pa at mga bata. So napakahirap po na para kay Zerubbabel, na yung inutos sa kanya to rebuild the temple, parang hindi niya kayang gawin. Dahil nga, unang-una, kakaunti lang sila at kakaunti lang yung kanilang funds. Ano po? Next slide. Ayan. Sabi dito, yung task talagang napaka-imposible kay Zerubbabel. Unang-una, discourage sila. No? Dahil discourage nga sila dahil wala silang enough funds, wala silang mga gamit na gagamitin to rebuild the temple. No po, kaya ang ginawa nila, na-concentrate na lang sila sa kanilang mga bahay. Yun na lang at least yung bahay mo, konti lang ang kailangan nun, di ba? Eh yung temple, it's so big. Kailangan mo ng malaking pondo, malaking funds, at marami kang kailangan. So, ang nangyari po, ang rebuilding of the temple ay huminto. It finally ceased. Huminto po yung inuutos ng Diyos kay Zerubbabel na gawin mo yung templo. Ayun. Kaya sabi dito, si Zerubbabel, siya yung man in charge. Na po, doon sa paggawa ng templo, nag-give up na po siya. So, nakita natin na yung temple, it lies in waste. Naalala ko yung likuran ng church natin. It lies in waste. Hindi po ba? Wala nang saysay yung likuran. Matagal nang bakante, matagal nang hindi nagagawa. Matagal nang hindi natin na ipatapos yung likuran ng ating church. It lies in waste. Para din pong ito yung temple ni Solomon na it lies in waste. Tingnan natin, paano natin mapapagawa yung it lies in waste na yan na nasa likuran. Next slide. Ayan. Yung lampstand daw po sa holy place ng tabernacle, ayan, tingnan natin. It is a symbol that God wanted His people to be light in the world. No po? So, nakita natin yung lampstand po. Kasi mayroon pong pinakitang pangitain kay Zechariah na lampstand. Yung lampstand daw po, di po ba pito yun? Wala ba tayong ganyan drawing dyan, Desi? Yun ang lampstand. Ayan. Na yung lampstand daw na po yun, nakita natin, meron 2 puno sa tabi ng olibo. No? May 2 puno ng olibo sa tabi at nakakatuwa. Yung pong lampstand na yon, yung pong dapat po ang naglalagay po ng langis dun sa lampstand ang mga priest. Yung po ang trabaho, a very tedious process daw po, yung maglagay ka lagi ng langis, kailangan lagi mong pupunuin ng langis para hindi nawawala ang apoy sa templo. Na po? Pero yun po ay gawain ng priest. Pero ito pong ipinakita ng Panginoon na pangitain, meron pong 2 olive trees sa tabi at nakita natin na mula sa olive trees, meron pong pipe na dumadaloy yung pipe doon po sa kandelero. Nakita natin, diretso pong yung olive trees ang naglalagay ng langis. Imagine saan ka nakakita na ang mismong puno ang nagpupuno ng oil doon sa kandelero. No? Doon sa kandelero ng ating Panginoon. Pakihanap nga tayo kung meron tayong picture dyan, Desi, Justin, ng kandelero. Yan, na gano'n. No? At nakita natin, mula doon sa olive trees na 2, nagpo-flow ang oil.
diretso doon sa kandilero at hindi nauubusan ng langis yung kandilero. At patuloy na kung may langis ang kandilero, ito'y patuloy na mag-aapoy. Patuloy na magsisindi at hindi mawawalan ng apoy. So nakita po natin, no po? Hallelujah. Kaya po, simbolo daw po yan ng ating, sabi dito, ng mga anak ng Panginoon to be light in the world. Ano po, maging light in the world. Next slide, please. Yan po yung sinasabi ko, ano po? Yung olive trees on the either side of the lampstand, may pipe po, connected. Ano po? Sila, yung connected po yung pipe na yon doon sa kandilero, kaya hindi po nauubusan ng langis yung kandilero. Ayun po, sabi dito, one of the daily tasks of the priest was to pour oil into the cups. Yun po ay trabaho ng priest. No? Nung panahon na yon sa altar, ay lagyan ng oil yung kandilero at linisin. Di ba dumudumi yung mga sindihan yan? Dumudumi. Yan po ang trabaho ng mga priest, linisin yan. Linilis nila yan lagi. Next slide please. The lamp was never to go out. Yun po, hindi kailangang mawala ang apoy. Hindi dapat mawawala ng sindi yung mga kandilero na nandoon sa loob ng templo. Next slide. Sabi po rito, sa atin daw po mga tao, tayo raw po lagi tayong mga merong inventong kaisipan na gumagawa ng mga bagay na pwede natin gawin. Ano ba yung magagawa natin sa isang bagay? Tayo na mismo yung gumagawa. No po? Pero dito po sa prosesong ito ng pangitain ni Sicaraya patungkol kay Zerubabel, sabi po rito, hindi po tao ang kailangang gumawa, hindi tao ang kailangang mag-isip. Next slide. Sabi po ng mensahe ng Panginoon kay Zerubabel, actually discouraged na nga po si Zerubabel. Huminto na siya sa pagpapagawa ng templo sapagkat kulang na kulang nga po siya sa mga kagamitan. Kulang siya sa mga gagamitin, kulang siya sa tao. Many times God's word has isolated application. No po, kagaya din po ng pagka-discourage si Zerubabel, ito naman pong kwento na to kay Naaman, si Naaman po ay may sakit na ketong. No po, pero inutusan siya ng propeta ng Diyos, sabi sa kanya, ay pumunta ka sa Jordan River, lumubog ka ng 7 beses. No? At nakita natin, si Naaman nagreklamo, ang dami-dami namang ilog dito sa Israel. Bakit dito mo ko papalubugin sa maruming tubig? Ayaw niya. Hindi na sana gagaling si Naaman. Pero anong sabi nung katulong na nagturo sa kanya kung paano niya mapupunta ng propeta na nagturo sa kanya na siya ay lumubog ng 7 beses doon sa Jordan River? Na po ang sabi sa kanya, bakit po hindi niyo subukan ang sinabi ng propeta? So nung sinubukan po ng propeta, nung sinubukan ni Naaman, na lumubog ng 7 beses doon sa Jordan River, gumaling po siya. Amen? Pag may sinabi ang Diyos, sinabi ng Diyos mangyayari. Katulad po ng sinabi niya kay Zerubabel. Sabi niya, rebuild the temple. Pero si Zerubabel, nawala na siya ng gana, nanlumo na siya, pati yung mga tao kasi wala silang means. Wala silang mga pangangailangan, wala silang pera, wala silang, hindi katulad nung ginawa yung Solomon's Temple, sobrang dami ng ginto, sobrang dami ng silver, sobrang dami ng taong gumawa. Actually, ang gumawa sa Solomon's Temple is 150,000 people. Wow! 150,000 people, napakarami, isang buong barangay na yon. Hindi po ba? Ngayon po, nalungkot na nga po si Zerubabel. Kasi 50,000 lang sila, bata pa at mga matatanda pa, yung lumabas mula sa Babylonian captivity. Nung lumabas sila, galing sila sa captivity. Pero hindi niya lubos maisip kung anong gagawin niya para ma-rebuild niya yung temple. Amen?
Sabi rin dito, yung paglubog po ni Naaman doon sa Jordan River, hindi naman po yan universal leprosy cure. Hindi po naman ibig sabihin lahat ng may ketong, pumunta doon sa Jordan River at lumubog silang 7 beses. Hindi po. Yan po ay ayon din po sa pangungusap ng Panginoon sa iyo. Kung may pangungusap ang Panginoon sa iyo, katulad ni Naaman, no, sinabi sa kanya na lumubog siya ng 7 beses. So, dito naman sa panahon natin, maaaring pwede kang pumunta sa doktor para ka magpagamot. Next slide, please. Yan. Sabi rito, many times God's word states a universal principle of God that holds true at all time. Sabi po, ang salita ng Panginoon ay talagang ito raw po ang nagiging makatotohanan sa lahat ng panahon. Sabi riyan, there is only one truly effective way to accomplish the work of God. It's not by might, nor by power, but it's by my Spirit, saith the Lord. Ang sabi po sa pangitain kay Zerubbabel, hindi sa sarili mong lakas. It's not by your might. It's not by your power. But it's by my Spirit, saith the Lord. Kung ang Panginoon ang nag-utos, hindi ba niya gagawin na magawa ang isang bagay na yon? Inutos niya yan kay Zerubbabel, di ba? Inutos niya yan kay Zerubbabel na sabi niya, rebuild, gawin mong muli ang templo, itayo mong muli ang templo. Na po, pero discourage nga po si Zerubbabel. Discourage yung mga tao because they lack funds. They lack the means to rebuild the temple. Amen. Yan po yung kandelero. May 7 po siyang, what do you call that? Basta, 7 yan. So, kandelero na yan. No? May apoy. May apoy po sa ibabaw. At di po nawawala ng apoy yan. Dapat po hindi nawawala ng apoy yan. No po? Kaya po yun ang trabaho ng priest. Pero dito, sa ipinakitang pangitain, mismong yung puno. Yung puno po ang nagsusupply ng langis. Saan ka nakakita ng ganun? Yung puno mismo, imagine, may 2 puno sa gilid. May pipes, diretso doon sa kandelero na yan. At tuloy-tuloy po yung oil. Tuloy-tuloy yung olive oil doon. At hindi nawawalan ng olive oil at hindi nawawalan ng apoy. Ibig sabihin, kung kayang gawin niya ng Diyos sa pangitain na yan, pinakikita niya kay Zerubbabel na kung iyan ay nagawa ko, yung bang inuutos ko sa'yo ay hindi ko kayang isupply sa'yo? Yung bang inuutos niya sa atin, sa bawat isa sa atin, lalo na tayo sa church, sa mga pastor, sa mga manggagawa, kung may iniutos ng Diyos sa atin, hindi ba kaya ng Diyos yan? Kung inutos ng Diyos, kaya niya yang gawin. Yung ating likuran lies in waste. Kung inutos ng Diyos na gampanan, gawin, kayang gawin niya ng Diyos. Kayang humipo ng Panginoon ng mga tao para tapusin yan. Naalala ko tuloy si Bruce Allen, no? Narinig ko yung kanyang patotoo tungkol sa favor. Sabi ni Lord sa kanya, you teach favor. Tapos pinag-aralan niya daw po maigi yung favor at talagang nung pinag-aralan niya, dineclare niya sa sarili niya. Sabi niya, today, hallelujah, I am receiving, sabi niya, yung unmerited, na walang katulad na pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, bigla na lamang may tao na tumawag sa kanya. Ang sabi sa kanya, Pastor Allen, I'm giving you my house. Then sumunod na araw, Pastor Allen, Bruce Allen, I'm giving you my car. Imagine that. Si Lord po ang may nun, may hinihipo siyang tao. Kaya po yung mga tao na yon, sila po yung lumapit kay Bruce Allen, kay Pastor Bruce Allen, para sabihin, binibigay ko sa bahay ko, binibigay ko sa iyo yung aking sasakyan, binibigay ko sa iyo yung ganito, yung ganoon. Lahat ay ibinigay sa kanya. Hindi ba natin pwedeng ipanalangin na tapusin na ni Lord yung pinasimula natin sa likuran? Di po ba? It lies in ways, kagaya po ng temple. Ng templo ni Solomon, it lies in waste. Hindi po ba kinakalawang na yung mga bakal sa likuran? Walang saysay. Ano po? Walang saysay. Nais po ng Panginoon ipaalam sa atin, I can do.
It's not by your might, you people. It's not by your power, you people. But it's by might. But it's by my spirit, saith the Lord. Pag ang Espiritu ng Diyos kumilos sa mga tao na yan, isang araw, tapos na yan. Kagaya din po ng ginawa din po dito sa pangitain po ni Zerubbabel na pinapagawa sa kanya yung Solomon's Temple na it lies in waste. Baksak, wala nang silbi, wala nang saysay. Pag may kunilos ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin at sinabi sa iyo, sabihin mo, bibigay ko ang pera ko para ipagawa yan. Sabihin mo, Pastor, bibigay ko ang pera ko. Pastor, umpisahan na natin ang pagpapagawa niyan. Pastor, amen? Kayang kumilos ng Panginoon sa mga tao, even kahit hindi sa church na to. Kayang kumilos ng Panginoon sa ibang tao, no? Para magawa yung church natin that is lying in waste, na kinakalawang na yung mga bakal dun sa likuran. Kayang-kaya yan ni Lord. Yung aircon na hinihingi natin, kayang-kaya yan ni Lord. Kung sa atin, parang hirap na hirap tayo. No? Parang pangarap na lang ba yung aircon? It's not by our might. It's not by our power. But it's by my Spirit, saith the Lord. Pag ang Panginoon ang kumilos, pag tayo po ay nanalangin, kikilos ang Panginoon. Amen po? Sabi ko nga, anong Friday, hallelujah, for us to have that power encounter, we have to encounter God first. Kailangan encounterin mo muna si Lord. At paano mo ma-encounter si Lord? Pray without ceasing. Manalangin kang walang patid hanggang sa marinig mo ang tinig ng Diyos. Maririnig po natin ang tinig ng Diyos. Amen po? Ang Diyos po ang magsasabi sa atin. Ano po? Kung ano ang dapat natin gawin. Next slide, please. The church needs to hear this message. Oftentimes, more time and energy is spent in organizing a program that is spent on the program itself. Much more than is spent on prayer. Minsan daw sa church, meron daw tayong mga oras na inuubos, lakas, doon sa isang programa, sa pag-organize ng isang programa. Di ba? Minsan meron tayong, ganito programa natin for this month, ganitong gagawin natin. No? Kahit naman marami kang kasama na gagawa sa programang yan, if you do not spend time with God, if you do not have that encounter with God first, hindi mangyayari, hindi matutupad, hindi magaganap ang mga programang yan. Maski sa ating mga sarili, meron tayong mga gustong mangyari, meron tayong mga gustong maganap, meron tayong mga ninanais at ninanasa ng ating mga puso. Kung hindi po tayo nag-i-spend time in prayer, mahihirapan po tayong gawin yan. For us to have that power encounter is for us to spend time in prayer. We should spend much more time in prayer. Sabi ko nga, hallelujah, nung Friday, muntik na ako nag-collapse sa gawain, buti na lang patapos na yung gawain. Kasi bakit? 2:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Nag-i-spend time na ako ng panalangin. Pray na ako ng pray nang walang tigil ng kakapray. Fasting pa ako that Friday. Sabi ko, naalala ni Maricel, baka nag-low sugar ako. Binakain niya agad ako ng candy. Ayun, salamat naman. Siguro nga, bumaba yung sugar ko dahil wala akong kinakain. Kaya nga sabi ng mga anak ko, Mama, huwag ka na nagpa-fasting. Hindi ko pinapansin yung sinasabi nila, huwag na ako magpa-fasting. Basta ako, nagpa-fasting ako dahil gusto ko gamitin ako ng Panginoon mightily. Gamitin ako ng Panginoon sa mga gampanin na magaganapan ko. Kaya siguro madami akong nadadalang kaluluwa sa Panginoon ay dahil I spend time in prayer and fasting. Ganyan din po, for us to have that power encounter with God, we need time to spend in prayer. Gayon din po dapat gawin natin sa halip na tayo ay programa dito sa church. No, actually, ang prayer lang natin ay yung Sabado, di ba?
yung online natin sa Saturday prayer? Dapat siguro dagdagan natin ang prayer natin. No? Yung ating pong soaking night, actually, soaking night, may prayer din po yan. Siguro dapat gumawa tayo talaga ng time ng puro prayer. Puro prayer lang. No? Pero kasi ang mga anak ng Diyos, bakit pag prayer time, anyayahan mo? Ayaw nila. Ang dumadalo, kung 300 tayo, dumadalo mga 20 lang, 10 lang. Yung soaking time nga natin, napakasarap mag-soaking kay Lord. Hindi naman po yung soaking time na yun ay para sa kung sino lang ang naka-assign. Ang soaking time po is for every one of us. Lahat po tayo ay tinatawag na mag-soaking, magbabad, manalangin sa presensya ng ating Panginoon. No po? Kaya po dapat nagbibigay talaga tayo ng oras personally or in church, magbigay tayo ng maraming oras sa pananalangin sapagkat ang Panginoon po ay kikilos kung tayo ay nagbibigay ng oras sa panalangin. Ang sabi rin dito, pastors, take course in leadership dynamics so they can better motivate people. Nagbibigay daw po sila ng oras ng mga kurso para po sa leadership dynamics para ma-motivate yung mga tao. Pero I do believe the people will be motivated if we are praying and praying and praying. If we are encountering with God. We need to encounter God for us to have that power and encounter. No po, kaya kailangan po natin. Ako po talagang di ko po pinababayaan yung magbigay ng oras sa panalangin. Kanina lang, nagising ako ng 2:30. I spend time in prayer. Palagi po ako nagpe-pray. Kasi alam ko, sabi ko, Lord, sabi nga, di ba, it's not by our might, it's not by our Spirit of God. Kailangan natin mag-pray for the Spirit of God to move in our lives. Amen po. Amen. Kailangan natin laging nananalangin. Next slide, please. How the church needs to hear this message? Ano po? Sabi po rito, the church is trying with all its might to do the work of God. Ang iglesia daw po, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Ano po? Para gawin. Ano po? Pero sabi nga natin, it's not by might. No? Hindi po sa ating mga ginagawa na dapat natin gawin. Churches hire. Minsan ang mga iglesia daw po, nag-hire pa sila ng mga professional. Pag kailangan natin ng funds, nag-hire pa sila ng professional para po magkaroon tayo ng fundraising program. Amen? Next slide, please. Pero hindi na po natin kailangan yon na mag-hire. No po, ang kailangan natin ay lumuhod. Ang kailangan natin ay manalangin to give more and more time in prayer. Hallelujah. Sabi nga, how do we need to hear this message? Paano natin kailangan marinig ang mensahe na to ngayon? Sabi, sa mga areas daw ng ating buhay, minsan nakakaranas tayo ng defeat. Defeat po ba? Minsan nakakaranas tayo ng nabibigo tayo. Nabibigo, natatalo, nasisiraan ng loob. Ano pa? Hindi ka lang nabibigo, natatalo, nasisiraan ng loob. Ano pa? Para bang hindi mo na kaya. Hindi mo na kayang gawin ang mga bagay na yon, gaya na nangyari kina Zerubbabel, hindi na nila kaya, hininto na nila yung gawain ng templo, hininto na nila yung paggawa sa templo, ginawa na lang nila bahay nila, yung sarili nilang mga bahay. No, yun na lang tiningnan nila kasi mas maliit yun. Yung mas malaki hindi nila kaya. Sabi rito, kung nagkaroon ka na ng mga defeat, nagkaroon ka na ng mga problema, ng mga kahirapan, sabi dito, God by His Spirit can do for us what we could never do. Nagagawa daw po ng Espiritu ng Diyos ang mga bagay na hindi natin gawin, magagawa niya para sa atin. If we are spending time in prayer. No, kung ginagawa po natin ang mga bagay na ito.
Na po, kaya nang gawin ng Diyos ang mahihirap na bagay. Kung may problema ka na napakahirap, kaya nang gawin ng Diyos. Pag-aanin ng problema mo. Kaya ibigay ng Diyos ang solusyon sa problema mo. Kaya nang bigay ng Diyos na gawin ang mga bagay na hindi natin kaya. God can do for us what we could never do. Next slide, please. Amen. Sabi po, matututunan po natin po na talagang yung pinagagawa ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay po ni Zerubbabel, nahirapan siya, pero dahil siya po ay na-encourage po siya, in-encourage po siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain, ng vision. Na-encourage po si Zerubbabel doon sa vision. At nung ma-encourage po si Zerubbabel, talagang inumpisahan na po nilang muli yung rebuilding the temple. At ano po ang nangyari? Na ipatapos po nila yung temple. Bakit? Sila po ay nagtiwala sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Sa ating buhay, pakinggan po lamang natin ang tinig ng Diyos. Kung nangungusap na po ang Diyos sa ating buhay, makinig po lamang tayo. Sigurado ang Diyos mismo ang gagawa sa mga bagay na akala natin ay napakahirap. Diyos mismo ang gagawa sa mga bagay na akala natin hindi natin kaya. Kagaya po ng church natin sa likod. It lies in waste. Sayang ang mga bakal na kinakalawang. Hindi na po natin na ipatapos. Bakit hindi po natin yan ay bigyan natin ng talagang diin sa pananalangin na ang bawat isa po talaga sa atin ay manalangin na kumilos ang Panginoon, na humipo ng mga tao na gagamitin niya para yung nasa likuran natin ay maitindig na po. At yung mga aircon na kailangan natin ay mailagay na po. Amen? Sabi nga rito, God has to bring us to a place of failure or defeat to teach us. Minsan, nilalagay po tayo ng Panginoon sa pagkatalo o failure na po para lamang tayo turuan. Kaya minsan po nangyayari ang isang bagay para katuruan ng Panginoon, pinararanas kanya na dumaan sa pagsubok. Sige lang, ayan ang gusto mo sige, gawin mo. Di ba? Ayaw mong makinig kay Lord Gawin mo ang gusto mo. Pababayaan ka ng Panginoon dumaan sa pagsubok na yan. Kasi hindi ka nakikinig kay Lord. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Alam mo nang hindi tama, sinusunod mo pa. Alam mo na walang kapupuntahan, pero anong ginagawa mo? Kung alam mo na mali ang isang bagay, wag na natin itong gawin. Ano po? Lalo na, I'm speaking to the younger generation. Huwag kayong pumatol sa hindi mananampalataya. Ito na naman ako. Pastora Cynthia, yan ka na naman ha. Huwag kayong papatol sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Kapahamakan ang daramtin nyo sa pagpatol nyo sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Yung mga hindi mananampalataya na yan, sumasama lang sa iyo sa church. Pag asawa ka na, hindi na siya sasama sa church. Marami akong nakitang patotoo na ganyan. Pag asawa na, hindi na. Pati ikaw, hindi ka na makakasama sa church. Sa bahay ka na lang. Pag sinabi ng asawa mo, dito ka lang. Hindi ka aalis. Hindi ka pupunta ng church. Bakit? Kasalanan mo Alam mo, sinabi na, ipinangaral na dito sa church, huwag kang papatol sa mga hindi mananampalataya. Alam mo na yan, mga kabataan. Amen? Di ba alam niyo yan? Na huwag kayong papatol sa hindi mananampalataya? Alam nyo na yan, sapagkat lagi yang ipinangangaral dito sa church natin. Pero bakit nakakita ka lang ng maganda? Nasira na yung salita ng Diyos sa puso mo. Nawasak na yung salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na sinunod. Di ba? Hindi mo na sinunod. Ano nangyari? Napahama ka. Pumatol ka sa hindi mo dapat patulan O ginawa mo ang isang bagay na hindi mo dapat gawin.
Pag ginawa mo ang isang bagay na hindi mo dapat gawin, mapaparusahan ka din, mahihirapan ka din. Di ba? Ikaw din aaani ng mga ginawa mo na alam mo nakabaligtaran sa salita ng ating Diyos. No po? Minsan sabi dito, tinatanggalan tayo ng resources ng ating Panginoon. Tinatanggalan ka ng pera, tinatanggalan ka ng mga kailangan mo para lamang matuto ka. Kasi hindi ka natututo pag may pera ka. Sige-sige ka lang. Di ba? Ay, bibiling ko to, bibiling ko yun, ganito, ganito. Tapos hindi naman pala nag-iikap po kung ano-ano binibili. Aray ba, aray? Bili ka ng bili ng kung ano-ano. Pero hindi ka naman pala nag-iikap po. Hindi mo sinusunod ang Diyos. Kaya minsan, kailangan pang tanggalin ng Diyos ang lahat sa iyo para lamang matuto ka. Mga bata, kailangan pa masaktan. Katulad na lang minsan ng apo ko, sabi ko, huwag kang aakyat sa puno. Lagi kong sinasabi, huwag kang aakyat sa puno. Ayun, di sumusunod, umakyat sa puno, nahulog. Ano sabi ko sa iyo? Huwag kang aakyat sa puno, baka mahulog ka. Ano nangyari sa iyo? Nasaktan ka. Ganyan din po sa atin. Kung tayo po ay patuloy na hindi susunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, darating ang isang araw, masasaktan tayo. Amen po ba? Ayaw na po natin na masaktan. Sana po matuto tayong sumunod sa utos ng Diyos para po hindi tayo nasasaktan. Kailangan pa ba tayong tanggalan ng resources ng Panginoon para lamang tayo matuto? Kailangan pa ba tayong magkaroon ng defeat o ng pagkatalo para lamang tayo matuto? Minsan may sinasabi na sa'yo si God, hindi mo naman pinapansin. Meron pala sinasabi sa'yo si Lord, anak, ibigay mo to. Anak, ibigay mo to. Anak, gawin mo to. Meron na palang mga pangungusap ang ating Panginoon, pero hindi natin sinusunod. Ano nangyari? Defeated ka. Kasi hindi ka sumunod. So nakita natin yung mga lesson na yan, doon po kay Zerubbabel. Si Zerubbabel po ay manggagawa ng Diyos. Siya po ay isang Babylonian Jew na galing sa 70 years of captivity, na lumabas sila sa Babylon nang sila'y bumalik sa Israel, sa Jerusalem. Sa ating mga manggagawa, nakita natin, pag may inuutos ang Diyos sa atin, gawin po natin. Katulad na lamang po ang sabi ng ating pastor, mag-submit tayo ng report mula sa ating mga Bible studies. Ang naririnig ko po, 2-3 lang ang nagsasubmit. Hello, workers of God. Sana po, sumunod tayo, mag-submit po tayo. Kasi hindi po nalalaman ng ating pastor kung ginagampanan nga ninyo yung Bible study na ipinagtiwala sa inyo ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Kaya po, kami po sa Alido, sabi nga, do not despise the small beginnings. Huwag daw nating i-despise o ay maliitin. Yung small beginnings. Kasi po, mula sa maliit, lumaki tayo. Di ba, dati nasaan lang tayo? Nandun lamang tayo sa bahay doon sa highway, sa poblasyon. Napakaliit na bahay. Kaunti lamang tayo. Ngayon, nandito na tayo. Lahat ng maliit, lahat ng malaki, nagsisimula sa maliit. Doon po sa Alido, konti lamang po kami. Pero ang ginagawa ko po, nagbibigay na po ako ng time every Saturday para mag-house to house. At yung hina-house to house namin, minsan, na-house to house mo na, na-Bible study mo na ng 2 beses, 3 beses, biglang ayaw na. Yung tatay, dumating, ayaw nila ng Bible study. Hindi ngayon makapiyok yung nanay ang may gusto. Pero tiyaga pa rin kami. Punta kami sa iba. Minsan naman yung isang napuntahan namin, ang sabi ay, sabi ko, nanay, ngayon tinanggap mo na ang Panginoon, manalangin ka po. Diretso ka po tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus at magbasa ka po ng Bible. Tapos alam niyo yung sagot niya? Ay, ayoko. Sabi ko, may Bible po ba kayo? Ay, meron po, pero ayoko pong basahin. Kasi po, sabi po sa akin, pag binasa ko raw itong Bible na to, makikita ko raw ang mga Katoliko ay masasama. Wow, saan po ba nakalagay yun doon? Sabi ko, nanay, wala pong nakalagay sa Bible na masasama ang Katoliko.
Basahin niyo po yung Bible niyo. Kung may Bible po kayo, basahin niyo po. Kasi po kami, kasama ko po si Nanette, Katoliko po kaming dalawa. No? Pero bakit po kami nagpapatuloy magbasa ng Biblia? Matututo po kayo sa pagbabasa sa Biblia. No po, kaya kumbaga 2 beses pa lang namin siyang napuntahan. No po, at sinabi na niya yun sa amin, ayaw niya na raw basahin Bible. Kasi nga, ay Katoliko siya kasi. Baka makikita lang daw na niya ay ang kasamaan ng mga Katoliko. Sabi ko, hindi po totoo yun. Marahil po ay niloloko lang kayo ng kausap niyo na para wag niyong basahin yung Bible. Basahin niyo po yung Bible. Matututo po kayo sapagkat ang sabi ng Bible, ang mga tao na kulang sa kaalaman napapahamak. People perish for the lack of knowledge. Pag kulang ka sa kaalaman sa Biblia, ay mapapahamak ka. Sa Biblia natin natutunan ang lahat, di po ba? Sa Biblia tayo natuto patungkol sa Panginoon. Bakit natin hindi babasahin ang Biblia? So sabi ko sa kanya, nanay, basahin mo po. Sa susunod na linggo, babalik kami ulit sa iyo. At yung mga bata, buti na lang yung mga bata, nasinyeran ko po yung lola niya kahapon, Sabado. Ano pala siya? Jehovah's Witness. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, buti pinapayagan niya yung mga bata na i-Bible study namin. No, meron kaming children's Bible study doon. So, sabi ko, ay, nanay, sige po. Hallelujah. Isang araw po, babalikan po namin ulit kayo. Ano po, nung marinig ko kasi Jehovah's Witness, parang naano na ako kasi alam ko ang mga J-Witness, hindi sila talaga pumapatol sa mga ganyan. No po, kaya pag-pray ko po munang maigi siya para po maka-score tayo sa kanya. Kaya po, naalala ko po, small beginning, maliit lang kami sa Alido. Pero naniniwala ako, may word si Lord sa akin, kagaya ni Zerubbabel. Zerubbabel had the word of God. Ang sabi sa kanya, rebuild the church. May word po sa akin nung kami nasa Tagaytay. Nung nandiyan si Bishop, ang sabi sa akin ni Lord, bibigyan kita ng malaking church. Bibigyan kita ng maraming tao. Pero kung titingnan ko sa mga mata ko sa ngayon, 15 katao, napakakonti. Amen po. Pero do not despise the small beginning. Kahit konti lang yon, darating ang araw. Dahil may pangako si Lord na binitawan sa akin, sabi niya, bibigyan kita ng malaking church, maraming tao, I believe. Dinideclare ko, it will come to pass. So, inaangkin ko na po na yung sinasabi ng Panginoon, magaganap, mangyayari pagdating ng oras. We are on the last days. Ang sabi nga po, sa last days, God will pour out His Spirit upon all flesh. At marami daw po ang makakakilala sa ating Panginoon bilang kanilang Lord and Savior. At ang sabi pa nga, mapupuno ang lahat ng church. Kulang tong church natin, kaya kailangan gawa natin yung likuran. No po? Kasi kukulangin tayo pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Nais ko po sa oras na ito, ay tawagin si Pastor para tayo ay manalangin. I want to spend time in prayer. Meron pa tayong 30 minutes, di ba? Hinihilingan ko po si Pastor John na tayo pong lahat ay gabayan sa panalangin. Amen. Yan na, tanggalin mo na ito. Tanggalin mo na ito, bigyan mo sa kanya. Sige po, yan, sa panawagan po natin narinig, can we call on our worship team to help us focus on God? Amen. So, in the light of what we have heard, siguro po ay we will use remaining time to pray for the church, in particular, kung paano ang ito ang hamon sa atin ngayon. Even sa ating personal na buhay, amen, alam natin na yung salitang ating narinig ay ito po ay para sa atin na kung ano man ang ating kalagayan, ay tayo po ay daluyan na kapangyarihan ng Panginoon. Katulad nga po ng ating inawit ng last song, it's your breath in our lungs. Na ibig sabihin yung
yung presensya ng Diyos, katulad ng sinabi natin last Wednesday ay yung presensya ng Panginoon ay bumababa sa ating physical world. Amen? Yun, so parang kapag tayo sinusanyo kapag nagbubuntong hininga, ang hininga nyo ay parang wala ng pag-asa. Hay buhay. Di ba? Pero what we will do right now is to breathe. Allow God to breathe on us. Kaya kung kayo magbubuntong hininga, dapat hallelujah. Di ba? So that we can really sense the presence of God in our hearts. And then we will pray for what we need is to be prayed for. At kung katulad nga ng naniwala tayo that God can really speak to us, yan, meron po tayong mga panibulang funding from the first fruits at meron na po tayong mga ginagawa para po simulan natin mga dapat simulan. Pero alam natin, it cannot be enough. Katulad nga ng context ng Zechariah 4:6 na nakaka-discourage, pero we have a big God who can help us in any situation here in the church and even in your personal lives. So tayo po ito ba yung lahat? And let's stir up our faith in this song. You give life. Your love, you bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. So ano man ang sira sa buhay mo, ano man ang kalagayan mo, you just allow God to breathe on us, the breath of God, the air of the presence of God, the Holy Spirit, to just give life to us, even sa mga patay na mga pangarap, sa mga patay, sa mga inisip natin parang wala nang pag-asa. But when God breathed on it, just like what happened in Zerubbabel's time, just like what the vision also of Ezekiel, kahit mga buto na, binigyan ng hininga ng Diyos, nabuhay yung mga buto, nagkaroon ng laman at naging great army of God. And that's what we believe also na bawat sa atin ay pwedeng hininga ng Panginoon, allow Him to breathe on us. So just open your mouth, Lord, sabi ng Panginoon, and He will fill that up. Okay, let's just worship God, and then we will allow God to move in our lives, in our midst. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. This bone will sing. Great are you, Lord.
Begin to stir up your spirit. Hallelujah. Sige, huminga tayo ng paghinga ng Espiritu ng Panginoon na pumasok sa ating buhay, sa ating sistema. You can speak in tongues, just begin to speak in tongues. O kung di man, just worship God, just say hallelujah. Kung hihinga ka ngayon, ang hihinga mo ay ang papuri ng Panginoon, katulad ng ating inawit. It's your breath in our lungs. We pour out our praise. Hallelujah. Oh, sige ka ba? Hallelujah, Jesus. And then we will pray. Just allow the Spirit to stir up our hearts. Oh, hallelujah. We worship. Come on, lift your hands. Open your mouth. Oh, open your mouth and worship God. And let us allow the Holy Spirit to fill us with His presence, with life. Oh, hallelujah. Even in your body, even in yourself. Kung ikaw napagod, kung ikaw man ay nanghihina, kung meron kang mga pangarap, ay mga bagay sa buhay mo, na palang piling mo, wala nang mangyayari. At this time, allow the Spirit to move in your heart. Shikararabashandarabaye. Oh, Jesus. Stir up, oh, stir up. Hallelujah. Breathe on us. Holy Spirit, God, breathe on us. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, come on, people of God. Let allow the Holy Spirit to pour out in your hearts, to be poured out in your life. Shikararabayanda. Oh, Rabashikarabayanda, Rabakaya. Rabakaya, Rabashikarabaye. That's the air we breathe, oh God. Oh, that's saying, that's not by our might, it's not by our strength, but it's by your Spirit, oh God. It's by your Spirit, oh Lord. Yes, oh God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Right now, before we pray for the church, you pray for yourself first. Ano mga bagay sa buhay mo na tingin mo imposible? Sa tingin mo, nakaka-discourage. Sa tingin mo, parang walang mangyayari. But as we have heard the message, we have hope. We have strength. We have the breath of God being poured out in our lungs, giving us life, giving us strength. Come on, lift up your hands at confess mo kayo ang mga bagay sa buhay mo na nais mo ng Diyos ay kumilos. Kung meron kang physical illness, kung meron kang financial problem, kung meron sira sa pamilya mo, kung meron mga sira na relasyon, kung meron mga bagay sa buhay mo na parang walang mangyayari kung hindi kumilos ng Diyos. As a sign of your faith, lift your hands and confess it. Hallelujah. Kung kayo magbubuntong hininga, let it be a breath of praise, a breath of hope. Hallelujah, Jesus. Lord, we lift our hands. Lord, sa mga bagay sa buhay namin ay imposible. Sa mga bagay sa buhay namin, Panginoon, na parang walang mangyayari. But right now, you're giving us hope. Lord, you can rebuild our lives, oh God. You can restore what has been stolen from us in Jesus' name. Ano man ninyakaw ng kaaway sa amin, ibabalik yan na 7 beses sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may sakit, Lord, ay yung pinagaling na. You said in your word, by your stripes, we have been healed, oh God. In Jesus' name, at nagtagumpay ka na, Panginoon, tapos na ang laban. We just need to impose that in each and every one of us sa buhay ng bawat sa Panginoon. As we take the breath of God, as we take the presence of God in our lives, giving us life,
Anumang bahagi sa buhay namin, Panginoon, napatay. Anumang bahagi sa buhay namin, Panginoon, mga pangarap namin na parang nawala na. Pero right now, you're giving us hope because you still know your plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a great future, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Come on, receive it in your spirit. Receive in your spirit the hope. Receive in your spirit the strength. Receive in the spirit the healing right now. Receive in your spirit the provision. Maaaring hindi mo pa nakikita pero kumikilos ang Diyos. Hindi mo nakikita pero may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Even in this place, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, oh God, hallelujah. As we lift our hands, that's our faith, oh God. You're doing something to my life, to myself, to my family, to my job, to my work, to my studies, to my relationships, to my sons and daughters, to my husband, to my wife, to my family, to my parents. Walang imposible sa Panginoon. You may look at things na parang walang nangyayari, but there's a God who is going beyond. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. At kahit may pagsubok ka diyan, ng kapatid, kung may bagyo na dumating sa buhay mo ngayon, inisip mo, kapag may bagyo, wala ang Diyos. Inisip mo, kapag may bagyo, parang hindi kumikilos ang Diyos. Pero sa totoo lang, kapag may bagyo sa buhay mo, ang ibig sabihin, parating ang Diyos. Parating ang Diyos, hinahadlangan na ng kaaway. Akala mo, parang walang ginagawa ang Diyos, but God is on the way. Kapag may pagsubok na dumating sa buhay mo, may mga harang, ibig sabihin, God is on the way. Do you receive that? When Jesus Christ was in the storm, He was on the way to deliver somebody. Demon-possessed by a legion. Akala siguro ng taong to, wala na si Jesus. Dahil may bagyo pang dumating. Pero yung bagyo ng buhay na yan, yung bagyo ng dumating sa buhay mo, may pagsubok sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan, God is on the way. Sa mga challenges sa buhay natin, God is at work. We just need to receive that in our spirit, that God is in the move. Is on the move, even in this church. Hallelujah. If you receive that in your spirit, na God is on the way in your life, come on, praise Him, lift up your hands, thank Him. Oh, Jesus. Oh, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And this time, if you have that faith right now for your life, for yourself, let's use that faith that we're receiving to pray for this church. Come on, can we form a circle of 3 or 5? Pag-pray po natin ang ating church. Alam niyo po yung mga needs, physical needs. This time, we will invite the Holy Spirit to invade our physical realm, physical situation. Physical ang problema, pero solusyon spiritual. Not by might, nor by strength, but it's by His Spirit. Sige po, mag-circle po tayo. Pag-pray po natin yung mga ating needs, at yung ating roadway, yung ating electricity, yung ating mga pangarap, sasakyan, yung ating Sunday school na balak natin gawin sa taas, yung nasa likod niya, nakalahati. Let God provide, let God move supernaturally. Hindi sa ating sarili lakas, kundi sa lakas ng Panginoon. Come on, just pray for the church right now. Pray for the leaders, pray for the pastors to give us wisdom on what to do next. Come on, instead of just cursing the darkness, we light up the candle. We pray for the church. We pray for the provision. We pray that God will use people like you and me to finish what He has started. Oh, come on. Pray, pray. Lift your hands. Focus on what you have, the burden, yung ating likod, yung ating roadway, yung ating building, yung ating nais na ating maging aircon. Walang imposible sa Diyos. Let's combine our faith right now. Hallelujah. Let's combine our faith. Oh, we believe, Lord. We believe
live, oh God. Breathe on this church. Breathe on the building, oh God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Not by might, nor by power, but it's by your Spirit. It's by your Spirit, not on our resources, not on people, but it's through you, oh God. It's through you alone, Jesus. Oh, yes, oh God. Come on, pray for this church. Have a heart for your dearest church. Have a heart for your dearest church. Kung alam mo, anong need ng church? Anong pangailangan ng church? For the people to rise up, for leaders to be raised up. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Join us in faith. Wala imposible ang Diyos. We will rise up and build. We will rise and build. Oh, yes, Jesus. Oh, God. Lord, use, Lord, even people, even use Cyrus to build a temple. An unbeliever to build a temple. You can use anyone, anybody. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, God. Just call on you, Jesus. You'll see your hand at work. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, yes, we believe, oh God. We believe Jesus. We believe you, Lord. Where are you, Lord? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You will restore lives, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh God. Yes, Jesus. Amen. Sige, tapos na tayo. Let's go back to God. Pasalbato natin siya. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, oh God, yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Let's lift our hands. Pasalamatan natin ang Diyos sa ginagawa niya na, sa ginawa niya na at gagawin pa sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating studies. Hindi pa siya tapos. Haha. At even sa ating church. Lord, we declare, O God, that you're the God who is more than enough, Lord. That it's not by our might or nor by our power, but it's by your Spirit, Lord, na magagawa ang lahat ng bagay. Mula sa aming personal na buhay, sa aming ministry, sa aming church, and even in reaching out this world for you, O God. Gamitin po ang bawat isa sa amin, maging daluyan ng iyong presensya, maging daluyan, Panginoon, ng kasagutan sa bang panalangin namin, O God. Na ako mismo, makitang kumikilos, it's your breath in our lungs, O God, that we will be poured out into this world, into this church, into our families, Lord, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo lamang, Panginoon. Alam mo po ang aming mga kalagayan, may mga pagsubok man, may mga challenges, but it doesn't mean that you are not working. In fact, that tells us something that's very, very important, that you are on the way, O God, that you are on the way to deliver us. You are on the way to prove that you are more than enough, Lord. Yung krus, hindi hadlang upang matupad ang iyong mga pangarap, kundi ito ang katunayan na ikaw ay parating na upang bumangon mula sa mga patay at sagot at tuparin ang lahat ng pangako na pinangako mo sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, just want to thank you, O God, for that reminder. Lord, na kung meron man kaming discouragement at ang mga bagay na
na aming pinanlulumuan, O God. This time, hindi na namin kailangan pa manlumo. We have the breath of God breathing on our lives, giving us life, giving us hope, O God. At yan lang nga po namin na lalo po namin mapatunayan sa buhay ng bawat isa ng iyong mayamang biyaya ay patuloy nakikilos. And just we declare right now, as we lift our hands, we receive na ang yung pagpapala ng langit ay patuloy ng binubuhos sa bawat sa Panginoon, lalo na sa yung pangako na if we will open up the windows of heaven, if we continue to really believe in your Lordship in our life, O God. At ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na siyang patuloy na yayakap sa amin and believing in us and accepting us as we are and forgiving our sins and giving us the strength to love the people around us. At na patuloy na pagpuspos sa banal na Espiritu na siya magbibigay ng kalakasan, na siya nagsasabi na hindi sa lakas, hindi sa aming kakayahan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na kami makakagawa ng mga dakilang bagay na siyang patuloy na mag-iingat at magpupuspos at magtuturo sa amin ang siya namin patuloy na maranasan mula ngayon at magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na patuloy na umasa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at lahat na patuloy na ipapahayag ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng tao ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen!